Pirmahan mo na ito, Teresa. Ngayon din. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka pa ng mga pulis palabas ng mansyong ito. Malamig ang boses ni Mateo kasing lamig ng hanging umiihip sa loob ng malawak na silid-kainan ng mga ilustre. Sa harap ni Teresa nakalapag ang ilang pirasong papel na tila mga talim na handang humiwa sa kanyang pagkatao. Sa mga sandaling iyon, hawak pa ni Teresa ang isang malaking bandahado ng pancit gisado, ang paboritong luto ng kanyang anak na si Angel. Ito ang kanyang munting regalo para sa ikalimang kaarawan ng bata. Maingat niyang hinanda ang bawat sangkap, ginising ang diwa mula sa madaling araw upang matiyak na perpekto ang lasa ng pagmamahal na ihahain niya. Ngunit sa isang iglap, ang bango ng bagong luto ay napalitan ng nakakasulasok na amoy ng pagtataksil. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang bandahado na simbolo ng kanyang pagsisikap ay dahan-dahang dulas sa kanyang mga daliri. Hindi ito bumagsak ng may ingay na gaya ng pagsabog, kundi isang mapurol na tunog ng pagkabasag ng porselana sa makintab na sahig. Ang pagkaing pinaghirapan niya ay kumalat tila mga pangarap na biglang nayurakan. Mateo, ano ito, birthday ni Angel? Bakit may mga pulis sa labas? Anong kasalanan ko? Halos hindi lumabas ang tinig ni Teresa. Ang kanyang lalamunan ay tila tinakluban ng tuyong abo. Isang matunog na tawa ang narinig niya mula sa kabisera. Si Doña Amalia suot ang kanyang mamahaling perlas at ang mukhang puno ng pagkapuot ay tumayo ng dahan-dahan. Kasalanan itanong mo sa sarili mo, Teresa. O baka gusto mong itanong sa lalaking ito na nakasama mo sa hotel noong isang linggo? Inihagis ng matanda ang ilang mga litrato sa ibabaw ng lamesa. Nakita ni Teresa ang kanyang sarili o ang isang babaeng kamukhang kamukha niya na nakayakap sa isang lalaking hindi niya kilala. Malabo ang kuha ngunit sapat na upang lasunin ang isipan ng sinumang makakakita. Hindi ako yan, Mateo. Maniwala ka sa akin, hindi ko magagawa iyan sa'yo. Humarap siya sa asawa, naghahanap ng kahit munting kislap ng tiwala. Ngunit ang nakita lamang niya sa mga mata ni Mateo ay ang kawalan ng pakiramdam. Stop it, Teresa. Alam din namin ang tungkol sa nawawalang pera sa credit union. Ikaw ang treasurer, di ba? The audit doesn't lie. Dagdag ni Mateo habang inaayos ang kanyang mamahaling relo. Nahiya ako para sa pamilya ko. My mother was right. You are nothing but a gold digger na nagpanggap na banal. Mula sa pintuan, sumulpot si Aling Ising, ang kapitbahay nilang kilala sa pagiging mapanira. Sus, noon ko pa napapansin ang babaeng iyan. Akala mo kung sinong mahinhin iyon pala ay may itinatagong baho. Kawawa naman ang mga ilustre na dungisan ang pangalan dahil sa isang tulad mo. Ang bawat salita ay tila mga karayom na ibinabaon sa puso ni Teresa. Ang kanyang mundo ay nagsimulang gumuho. Ang silid na dati puno ng halakhak ni Angel ay tila naging isang malamig na korte kung saan siya ay hinatulan ng walang laban. Ang kanyang mga paa ay tila naging bato, hindi makakilos, habang ang mga pulis ay nagsisimulang pumasok sa loob. Wala siyang marinig kundi ang tibok ng sarili niyang puso, mabilis marahas, at tila sumasamo. Hindi siya sumigaw. Ang sakit na nararamdaman niya ay masyadong malalim para sa isang simpleng palahaw. Ang tanging naramdaman niya ay ang init ng mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi na agad ding natutuyo sa lamig ng paligid. Nasaan si Angel? Gusto kong makita ang anak ko. Usal ni Teresa, ang kanyang boses ay tila isang bulong na lamang sa hangin. Wala ka ng anak, Teresa. Mula ngayon, patay na ang ina sa isipan ni Angel. Hindi ko hahayaang lumaki siya sa piling ng isang magnanakaw at adulterous na babae, mariing sabi ni Doña Amalia. Isang hudyat ang ibinigay ng matanda sa mga pulis. Nararamdaman ni Teresa ang malamig na bakal ng posas na pumupulupot sa kanyang mga braso. Sa huling pagkakataon, lumingon siya kay Mateo. Umaasa siya na kahit sa huling sandali ay makikita niya ang lalaking minahal niya, ang lalaking nangako sa kanya ng habang buhay. Ngunit tinalikuran siya ni Mateo. Ang likod ng asawa ang huling imaheng tumatak sa kanyang paningin bago siya kinaladkad palabas ng mansyon. Sa labas nagsisimulang pumatak ang ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang paghihinagpis. Habang isinasakay siya sa loob ng sasakyan ng pulis, nakita niya si Angel sa bintana ng ikalawang palapag. Ang maliit na bata ay umiiyak, kinakatok ang salamin, tinatawag ang kanyang pangalan. Ngunit ang boses ng bata ay nalunod sa ingay ng makina
at sa hagupit ng ulan. Habang papalayo ang sasakyan, isang tanong, ang paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Teresa. Mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap niya. Saan nagmula ang ganitong klasing lason sa pusong minsan niyang tinawag na tahanan? At paano niya mababawi ang kanyang dangal mula sa mga taong nagnakaw ng kanyang buhay? Tumigil ang kanyang pagluha. Sa gitna ng dilim at lamig, isang bagong damdamin ang nagsimulang tumubo sa guho ng kanyang puso. Isang damdaming mas matatag pa sa pag-ibig at mas matalas pa sa pagtataksil. Wala nang mas lalamig pa sa ulan na humahagupit sa balat, kundi ang katotohanang wala ka nang babalikang tahanan. Matapos ang ilang oras sa loob ng madilim na selda, pinalabas din si Teresa dahil sa kakulangan ng ebidensya para sa agarang pagkulong. Ngunit ang kalayaang iyon ay tila isang mas masakit na parusa. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada basang-basa, at ang tanging dala ay ang damit na suot niya, ang damit na may mantsa pa ng sarsa ng pansit na hindi natikman ng kanyang anak. Ang bawat patak ng ulan ay tila sumasabay sa bawat pintig ng kanyang pusong sugatan. Naglakad siya nang walang direksyon. Ang mga malalaking gusali sa Makati ay tila mga higanting nagmamasid sa kanyang pagkadurog. Ang kanyang mga paa, na dati ay nasanay sa malalambot na carpet ng mansyon, ay sugatan na sa magaspang na kalsada. Ngunit hindi niya nararamdaman ang hapdi ng sugat sa paa. Ang mas nararamdaman niya ay ang hapdi sa kanyang dibdib sa tuwing maaalala ang huling tingin ni Mateo. Huminto siya sa harap ng isang saradong karinderya sa tabi ng kalsada. Doon sa ilalim ng isang butas-butas na tolda ay dahan-dahan siyang naupo. Niyakap niya ang kanyang sariling mga tuhod, sinusubukang kumuha ng init mula sa sariling katawan na tila unti-unti na ring naninigas. Bakit, Mateo? Bakit ninyo ito ginawa sa akin? Bulong niya sa hangin. Ang kanyang tinig ay tila isang tuyong dahon na tinatangay ng bagyo. Wala siyang pera, wala siyang kaibigan, at ang pinakamasakit sa lahat, wala sa piling niya ang kanyang anak. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, ang mukha ni Angel na tumatama sa bintana ng sasakyan ang kanyang nakikita. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang tabi. Isang matandang babae na may bitbit na ilang pirasong karton at isang lumang kumot ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang mukha nito ay puno ng mga kulubot na tila mapa ng mahabang panahon ng paghihirap, ngunit ang kanyang mga mata ay may taglay na kakaibang ningning ng kabutihan. Ineng, huwag kang dyan maupo sa basang semento. Magkakasakit ka niyan, wika ng matanda. Hindi ito utos kundi isang paanyayang puno ng malasakit. Inilatag ng matanda ang isang piraso ng karton sa tabi niya at hudyat na doon siya lumipat. Siya si Lola Puring, isang tindera ng basahan at bote sa paligid ng palengke. Sa kabila ng sariling kahirapan, hindi siya nag-atubiling buksan ang kanyang munting puwang para sa isang estranghero. Wala na po akong pupuntahan, Lola. Wala na po akong kahit ano. Hikbi ni Teresa, ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag. Ang lahat ng tatag na sinubukan niyang ipakita sa harap ng mga ilustre ay tuluyan ng natunaw sa init ng malasakit ng isang estranghero. Hinawakan ni Lola Puring ang nanginginig na kamay ni Teresa. Hanggat humihinga ka, Ineng, meron ka pa. Ang gamit na papalitan. Ang pera kinikita. Pero ang loob mo, huwag mong hahayaang mamatay. Kinuha ng matanda ang isang maliit na plastik ng tinapay na tila itinira niya para sa sarili at ibinigay ito kay Teresa. Kumain ka muna. Kailangan mo ng lakas kung gusto mong bawiin ang nawala sa'yo. Sa gabing iyon, sa gilid ng madilim at mabahong lansangan, natutunan ni Teresa ang isang leksyon na hindi itinuro sa kanya ng marangyang buhay sa mansyon. Na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa ginto, kundi sa pusong marunong rumespeto sa kapwa, sa kabila ng sariling kakulangan. Kinabukasan, habang tinutulungan ni Teresa si Lola Puring na ayusin ang mga nakolektang dyaryo, isang pamilyar na pangalan ang tumama sa kanyang paningin sa isang lukot na pahina ng balita. Isang balitang hindi pa alam ng publiko, ngunit nakasulat na sa mga pahina ng sirkulasyon ng negosyo. Ang kumpanya ng mga ilustre, ang kumpanyang ipinagmamalaki ni Doña Amalia, na dahilan ng kanilang pagiging espesyal, ay nahaharap sa isang malaking investigasyon dahil sa mga hindi maipaliwanag na utang at maling pamamahala ng pondo. Tiningnan ni Teresa ang kanyang mga kamay na puno ng dumi mula sa mga dyaryo. Isang matalim na ngiti
ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagpapaikot ng mundo. Ang mga taong nagtapon sa kanya sa putikan ay unti-unti na ring nilalamon ng sarili nilang kasakiman. Lola, gusto ko pong matuto. Gusto ko pong bumangon. Wika ni Teresa, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang ulan. Ngunit sa kabila ng determinasyong ito, may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Sa parehong pahina ng dyaryo, nakita niya ang isang maliit na anunsyo. Isang party ang nakatakdang ganapin sa mansyon ng mga Illustra para sa pagdating ng isang bagong investor na magliligtas sa kanila. At ang investor na ito ay walang iba kundi ang pamilya ni Clarissa, ang babaeng matagal nang inirereto ni Doña Amalia kay Mateo. Paano magagawang iligtas ng mga Illustre ang kanilang kumpanya gamit ang isang kasinungalingan? At ano ang gagawin ni Teresa kapag nalaman niyang ang taong akala niya ay tutulong sa kanya ay siya rin palang may hawak ng susi sa kanyang tuluyang pagbagsak? 3 taon, 1,075 gabi ng pananabikpait at pagsisikap. Sa harap ng isang malaki at malinaw na salamin, sa loob ng isang penthouse sa Singapore, isang babae ang nakatayo ng tuwid. Ang suot niyang puting silk suit ay tila yumayakap sa kanyang katawan ng may awtoridad. Ang kanyang buhok na dati ay laging nakapusod dahil sa gawaing bahay ay maayos na ngayong nakalaylay at kumikinang sa ilalim ng liwanag. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng takot at pagmamakaawa ay tila naging dalawang lawa ng malamig na asero. Wala na si Teresa, ang api at mahirap na manugang ng mga Illustre. Ang nakatayo ngayon ay si Madam T. Ready for your flight back to Manila, Teresa. Isang matandang lalaki na may hawak na tungkod ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Siya si Don Genaro, ang bilyonaryong nakakita sa kanya sa gilid ng lansangan, kasama si Lola, puring 3 taon na ang nakalilipas. Nakita ni Don Genaro sa mga mata ni Teresa ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap sa isang tagapagmana, ang apoy ng isang taong wala ng takot mawalan. Humarap si Teresa sa matanda at bahagyang ngumiti, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ready is an understatement, Tito Genaro. I've been living for this moment for 3 years. Bawat sentimong ipinahiram mo, bawat leksyon sa negosyo na itinuro mo, lahat iyon ay gagamitin ko para bawiin ang dapat ay sa akin. Hinawakan ni Don Genaro ang balikat ni Teresa. Remember, emotions are liabilities in the boardroom. If you let your anger lead you, you've already lost. Ang galit ko, Tito, ay ginawa ko ng gasolina. Hindi na ako susugod ng bulag. I will play their game and I will win by their own rules. Sagot ni Teresa sa wikang Taglish na puno ng kumpiyansa. Ngunit nang makaalis si Don Genaro sa silid, dahan-dahang lumapit si Teresa sa kanyang lamesa at binuksan ang isang lihim na drawer. Doon nakatago ang isang maliit at kupas na litrato. Isang batang babae na may malalaking mata at matatamis na ngiti. Si Angel. Sa bawat gabi ng kanyang pag-aaral ng stocks, real estate at management, ang mukha ni Angel ang kanyang tanging liwanag. Narinig niya ang mahinang pagtunog ng hangin sa labas ng bintana, tila isang bulong na tumatawag sa kanyang pangalan. Hinawakan niya ang litrato at dinala ito sa kanyang dibdib. 8 years old ka na, Angel. Marunong ka na bang magbasa? Naaalala mo pa ba ang kanta ni Mama? Isang patak ng luha ang nagbanta sa kanyang mata, ngunit mabilis niya itong pinahid. Bawal ang mahina. Bawal ang tinalo ng damdamin. Sa loob ng 3 taon, lihim na binili ni Teresa sa pamamagitan ng mga dummy companies ni Don Genaro ang mga utang ng Illustre Group of Companies. Alam niya ang bawat butas, bawat pagkakamali, at bawat kasinungalingan ni Doña Amalia. Alam niyang ang nalalapit na kasal ni Mateo kay Clarissa ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi isang desperadong hakbang upang isalba ang kanilang pangalan. Kinuha ni Teresa ang kanyang designer bag at lumabas ng silid. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa makintab na sahig ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kanyang mga kaaway. Hindi ito tunog ng sapatos, ito ay tunog ng paparating na bagyo. Habang lula ng pribadong eroplano patungong Manila, binuksan niya ang kanyang tablet. Ang unang balitang lumabas ay tungkol sa wedding of the century ni Mateo Illustre at Clarissa Montenegro. Isang marangyang selebrasyon sa gitna ng naghihingalong kumpanya.
Enjoy your last few days of peace, Amalia. Mateo. Bulong ni Teresa habang nakatingin sa ulap sa labas ng bintana. Dahil ang dating tinapakan ninyo siya na ngayong hahawak sa inyong mga leeg. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang plano, may isang bagay na hindi alam ni Teresa. Isang lihim na sulat na itinago ni Lola Puring bago ito pumanaw noong nakaraang taon. Isang sulat na nagsasabing, hindi lamang ang mga ilustre ang may kasalanan sa nangyari sa kanya. May isang taong mas malapit sa kanya na siyang tunay na nagmamanipula sa lahat mula sa anino. Sino ang traitor na matagal na niyang pinagkakatiwalaan? At sapat ba ang kanyang yaman at kapangyarihan upang harapin ang isang kaaway na hindi niya nakikita niyang pamatan? Ang bawat pagtapak ng kanyang sapatos sa pulang alpombra ng ballroom ay tila isang hakbang patungo sa kailaliman ng isang alaala. Ang Manila Peninsula ay balot ng halimuyak ng mamahaling pabango at ang nakalulunod na ingay ng mga huwad na tawa. Sa gitna ng kinangong mga crystal na chandelier, nakatayo si Madam T, isang pangalang nanginginig na binabanggit sa mga usap-usapan ng mga elitista. Walang sino man ang nakakakilala sa kanya. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang aura ng misteryo at kapangyarihan na tila isang pader na bakal. Ngunit sa likod ng makinis na kolorete at matapang na tingin nararamdaman ni Teresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Doon sa kabilang dulo ng silid ay ang pamilyang kumuha ng lahat mula sa kanya. Madam T, allow me to introduce the Illustre family. They are one of the pillars of the local industry, wika ng isang business associate habang dahan-dahang lumalapit ang tatlong tao na tila galing sa isang bangungot. Unang lumapit si Doña Amalia. Ang kanyang ngiti ay tila isang plastic na maskara puno ng pag-asa na makakakuha ng puhunan mula sa bagong bilyonaryong nasa harap niya. Sumunod si Clarissa na nakakapit sa braso ni Mateo, suot ang isang diamanteng kwintas na tila isang premyo sa kanyang pagkapanalo. At huli si Mateo, ang lalaking minahal ni Teresa nang higit pa sa kanyang sarili. It's an honor to meet you, Madam. Panimula ni Doña Amalia, ang boses ay puno ng pilit na tamis. We've heard so much about your success in Singapore. Ang pamilya namin ay laging bukas sa mga bagong partnership, especially with someone as visionary as you. Tiningnan sila ni Teresa ng isa-isa. Ang kanyang puso ay parang isang ibong pilit na kumakawala sa kanyang tadyang, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling parang estatwa. Isang mapait na irony ang nanunuot sa kanyang sistema. Ang mga taong nagtapon sa kanya bilang basura ay ngayon ay yumuyukod sa kanyang harapan para sa isang pirasong barya. I've heard of the Illustres as well, sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay naging malalim malamig at may tambre ng autoridad na hindi nila kailanman narinig mula sa dating Teresa. Specifically about your recent challenges. Bahagyang nanginig ang panga ni Mateo. Humakbang siya ng mas malapit, hindi alintana ang mahigpit na kapit ni Clarissa sa kanyang braso. Tinitigan niya ang mga mata ni Madam T, naghahanap ng isang bagay na pamilyar, isang anino ng nakaraan, ngunit wala siyang nakita kundi ang refleksyon ng sarili niyang desperasyon. We are managing, Madam, sabi ni Mateo, sa wikang Taglish pilit na pinatitibay ang kanyang boses. But a partnership with you could accelerate our recovery. We're looking for someone who understands value beyond just numbers. Gusto ni Teresa na humalakhak ng malakas. Gusto niyang isampal sa kanila ang bawat sentimong ninakaw nila sa kanyang dangal. Ngunit nanatili siyang tahimik, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang clutch bag hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Value is a very subjective thing, Mr. Illustre. Wika ni Teresa, ang bawat salita ay tila isang dulo ng karayom. Minsan ang inaakala nating walang halaga ang siyang pinaka-importante sa lahat. Dahan-dahang kinuha ni Mateo ang kamay ni Teresa. Isang tradisyonal na kilos ng paggalang sa mga ganitong pagtitipon. Ngunit para kay Teresa, ang balat ni Mateo, sa kanyang balat ay tila isang nagbabagang bakal. Naramdaman niya ang pamilyar na amoy ng kanyang cologne, ang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng kaligtasan, ngunit ngayon ay nagpapaalala lamang ng bawat luhang ibinuhos niya sa ilalim ng ulan. Yumuko si Mateo at dahan-dahang idinampi ang kanyang mga labi sa likod ng kamay ni Teresa. I hope you can give us a chance to prove our worth, Madam Tix, bulong nito habang nakatingala sa kanya. Isang matinding panginginig ang dumaan sa buong katawan ni Teresa.
Sa loob-loob niya ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay sumisigaw sa puot. Ngunit nanatili siyang nakatayo matuwid ang likod habang pinagmamasdan ng lalaking minsan niyang tinawag na mundo na ngayon ay nagmamakaawa sa paanan ng isang babaeng hindi niya man lang makilala. Hanggang kailan kaya tatagal ang maskarang ito bago ito tuluyang mabasag? At kapag nalaman ni Mateo na ang babaeng hinahalikan niya ang kamay ay ang asawang hinayaan niyang mabulok sa lansangan, sino ang unang luluhod para sa tawad? Ang pera ay parang buhangin, Amalia. Kapag sobrang higpit ng hawak mo, lalong madaling kumakawala sa iyong mga daliri. Nakaupo si Teresa sa kanyang swivel chair sa loob ng isang opisina na tanaw ang buong lungsod ng Makati. Sa harap niya ay nakalatag ang isang makapal na folder ang listahan ng lahat ng ari-arian, utang at kasinungalingan ng mga ilustre. Hindi ito mga simpleng numero, para kay Teresa ito ang mga ranta ng kanyang nakaraan na isa-isa niyang tinatahi para maging isang bitag. Sa loob lamang ng ilang linggo, tahimik na binili ng kumpanya ni Teresa ang lahat ng bad debts ng Illustre Group. Ang mga utang ni Doña Amalia sa mga kasino sa Macau, ang mga sangla sa kanilang mga lupain sa Batangas, at ang mga unpaid loans ng kanilang kumpanya, lahat ng iyon ay nasa ilalim na ngayon ng isang pangalan, Mariposa Holdings. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Teresa habang hinahaplos ang makinis na papel ng titulo ng mansyon ng mga ilustre. Ang bahay na naging kulungan ko, sa akin na ngayon, ang bawat pako at semento nito. Biglang tumunog ang intercom sa kanyang lamesa. Madam T, may tumatawag po mula sa Illustre Group. Si Doña Amalia Ilustre mismo. Gusto raw po nilang humingi ng extension para sa kanilang amortization. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Pinindot niya ang speakerphone. Hindi niya binago ang kanyang boses, ngunit ang tono nito ay kasing talas ng isang scalpel. Go ahead, put her through. Hello, is this the management of Mariposa Holdings? Ang boses ni Doña Amalia ay nanginginig malayo sa mapang-aping tono na ginamit niya 3 taon na ang nakalilipas. Ako si Amalia Ilustre. Baka naman pwedeng pag-usapan natin ang deadline. We are a respected family. Ang pangalan namin ay sapat ng garantiya. Respect doesn't pay the interest, Doña Amalia Tartpas. Sagot ni Teresa, ang kanyang boses ay tila isang haplos ng yelo. At ang pangalan ninyo sa mundo ng negosyo, ang pangalang Ilustre, ay katumbas na lamang ng isang talbog na tseke. Narinig ni Teresa ang mabilis na paghinga sa kabilang linya. Who are you to talk to me like that? Alam niyo ba kung sino ang kinakausap ninyo? We are just having a temporary setback. Kapag natuloy ang kasal ng anak ko sa isang Montenegro, mababayaran namin kayo ng buo. The Montenegro marriage. Pagpapatuloy ni Teresa habang pinaglalaruan ang isang mamahaling pluma. Ang ibig niyo bang sabihin ay ang kasal na gagamitin ninyo para pagtakpan ang inyong pagnanakaw sa pondo ng mga empleyado ninyo, Doña Amalia? Huwag na tayong maglokohan. You are drowning. At ako lang ang tanging nakahawak sa salbabida ninyo. Please. Ang salitang please ay tila isang lason na pilit nilulunok ni Amalia. Kahit isang buwan lang, give us 30 days. Gagawin ko ang lahat. I will pay any penalty. Huwag niyo lang muna kaming paalisin sa mansyon. It's our family legacy. Sumandal si Teresa at tumingin sa labas ng bintana. Naalala niya noong kinaladkad siya ng mga pulis habang nakatingin si Amalia ng may pandidiri. Naalala niya ang bawat sentimong itinapon sa mukha niya bago siya itulak sa ulan. 30 days is a luxury you cannot afford, Doña Kat. Malamig na wika ni Teresa. Ngunit dahil mabait ako, bibigyan kita ng pagkakataon. I want to see you in person. Bukas sa opisina ko. At gusto kong dalhin mo ang iyong anak na si Mateo. Bakit kailangan kasama si Mateo? Tanong ni Amalia, ang boses ay puno ng hinala at takot. Dahil gusto kong makita kung gaano kababa ang kayang liparin ng isang agila kapag putol na ang kanyang mga pakpak. Sagot ni Teresa, bago niya pinutol ang tawag. Katahimikan ang bumalot sa silid. Tanging ang mahinang pag-ikot ng aircon ang maririnig. Inabot ni Teresa ang isang maliit na baso ng tubig, ngunit bago niya ito mainom, nakita niya ang kanyang refleksyon sa baso. Nakikita niya ang tagumpay, ngunit may isang kirot sa kanyang puso na hindi kayang pawiin ng anumang yaman. Paano kung makilala siya ni Mateo? Paano kung ang galit na matagal na niyang inaalagaan
ay biglang matunaw sa isang tingin lang ng lalaking minsan ay naging buhay niya. Ngunit ang mas malaking tanong ay ito. Handa na ba si Teresa na harapin ang katotohanang ang pagguho ng mga ilustre ay nangangahulugan din ng pagkawala ng tahanang kinalakihan ng kanyang anak na si Angel? Sa loob ng 3 taon, natutunan ni Teresa na kontrolin ang bawat galaw ng kanyang mga kalamnan, ang bawat tono ng kanyang boses, at ang bawat kislap ng kanyang mga mata. Ngunit habang nakatigil ang kanyang itim na SUV sa tapat ng gate ng St. Jude Academy, ang lahat ng disiplinang iyon ay tila natunaw na parang asukal sa ilalim ng ulan. Ang kanyang mga kamay na kayang pumirma ng mga kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon nang hindi nanginginig ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Mula sa likod ng makapal at madilim na tent ng bintana, nakatingin siya sa kumpol ng mga batang lumalabas mula sa gusali ng paaralan. At doon sa gitna ng ingay at liksi ng ibang mga bata, nakita niya ang kanyang mundo. Si Angel, ang kanyang munting anghel, ay hindi na ganoon kamunti. 8 taong gulang na ito. Ang buhok nito ay mahaba na at nakatali ng isang asul na lasong kupas na ang kulay at himulmulin na ang mga dulo. Naramdaman ni Teresa ang isang matinding kirot sa kanyang lalamunan. Ang lasong iyon ang huling regalong binili niya para sa anak bago ang malagim na gabi ng ika-5 kaarawan nito. Sa kabila ng yaman ng mga ilustre, sa kabila ng lahat ng marangyang gamit na pwedeng ibigay ni Mateo, bakit yun pa rin ang suot ng kanyang anak? Angel, bulong ni Teresa ang pangalan ay tila isang panalangin na matagal nang hindi nabibigkas. Gusto niyang buksan ang pinto, tumakbo patungo sa anak at yakapin ito ng napakahigpit na tila ba hinding-hindi na niya ito pakakawalan. Ngunit ang bawat himaymay ng kanyang kaisipan ay nagpapaalala sa kanya hindi pa pwede. Hindi pa ngayon. Maya-maya ay isang kulay pulang sports car ang huminto sa tapat ni Angel. Lumabas mula rito si Clarissa, suot ang isang mamahaling sunglasses at isang mukhang puno ng pagkabagot. Walang yakap. Walang ngiti. Bilisan mo, Angel, kanina pa ako naghihintay. Marami pa akong pupuntahan at hindi ko pwedeng sayangin ang oras ko sa pagbabantay sa'yo, bulyaw ni Clarissa. Ang kanyang boses ay tila isang latigo na humahampas sa katahimikan ng paligid. Nakita ni Teresa kung paano bahagyang napatalon si Angel sa gulat. Walang imik na sumakay ang bata, ang kanyang mga balikat ay nakayukod na tila pasan ang bigat ng buong mundo. Hindi lumalaban ang bata. Hindi sumasagot. Ang kawalan ng emosyon sa mukha ni Angel ang mas lalong nagpadurog sa puso ni Teresa. Ang kanyang masayahing anak ay naging isang anino na lamang sa loob ng sarili nitong tahanan. Your father is busy with the wedding preparations. Don't be a brat and just get in the car, dagdag pa ni Clarissa bago padabog na isinarado ang pinto. Sa loob ng SUV, ang mga kuko ni Teresa ay bumaon sa balat ng manibela. Ang puot na akala niya ay kontrolado na niya ay muling nag-alab mas matindi at mas mapanganib kaysa dati. Gusto niyang lumabas at bawiin ang kanyang anak mula sa kamay ng babaeng iyon. Ngunit bago pa makaandar ang sasakyan ni Clarissa, may isang bagay na nangyari. Huminto si Angel sa pagsasara ng bintana. Tumingin ang bata sa paligid, tila may hinahanap, hanggang sa ang kanyang mga mata ay tumigil sa direksyon ng itim na SUV ni Teresa. Ang hangin ay tila tumigil sa paghihip. Ang mundo ay naging tahimik. Sa loob ng ilang segundo naramdaman ni Teresa na tila nakikita siya ng kanyang anak sa kabila ng makapal na salamin. Dahan-dahang bumukas ang mga labi ni Angel. Isang maliit at halos hindi marinig na salita ang lumabas sa bibig nito, ngunit sa puso ni Teresa ito ay parang isang malakas na sigaw na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Mama, nabitawan ni Teresa ang manibela. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa biglang pagdaloy ng mga luha. Sa takot na makilala o magpadala sa emosyon, mabilis niyang inilagay ang sasakyan sa gear at mabilis na pinaandar ito palayo. Habang tumatakbo ang sasakyan sa kalsada, ang bawat hikbi ni Teresa ay tila isang sugat na bumubukas. Iniwan niya ang kanyang anak na nagtatanong. Iniwan niya ang kanyang anak sa kamay ng kaaway. Sandali na lang, Angel, hikbi ni Teresa, habang mabilis na pinupunasan ang kanyang mga mata. Pangako ni Mama, hinding-hindi na nila tayo paghihiwalain muli.
At sisiguraduhin kong bawat patak ng luhang ibinuhos mo, babayaran nila ng higit pa sa kanilang buhay. Ngunit habang papalayo, isang anino ng pag-aalinlangan ang pumasok sa kanyang isip. Kung nakilala siya ni Angel sa isang sulyap lang, paano pa ang taong matagal na siyang kilala? At ano ang gagawin ni Clarissa kapag nalaman niyang ang Madam T na kinatatakutan ng mga ilustre ay ang babaeng matagal na nilang itinuturing na patay? 10 minuto silang naghihintay sa labas, madam. Papapasukin ko na ba? Ang boses ng secretary ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang digmaan. Tumango lang si Teresa, hindi inaalis ang tingin sa labas ng bintana. Nararamdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang batok. Ang silid ay nababalutan ng bango ng mga sariwang bulaklak, ngunit para kay Teresa, ang hangin ay tila amoy ng lumang alikabok ng mansyong ilustre. Bumukas ang pinto. Hindi siya lumingon, ngunit narinig niya ang tunog ng mabibigat na hakbang ni Mateo at ang pamilyar na kuskus ng sapatos ni Doña Amalia. "Good morning, Madam T. Pasensya na kung medyo napaaga kami," panimula ni Amalia. Ang boses nito ay puno ng pilit na sigla, isang desperadong pagtatangkang panatilihin, ang dangal na matagal na palang bulok. "Kasama ko ang anak ko si Mateo. Siya ang magpapatakbo ng kumpanya kapag natapos na ang lahat ng gusot na ito." Dahan-dahang inikot ni Teresa ang kanyang swivel chair. Sa bawat digri ng pag-ikot, tila bumabalik sa kanya ang bawat sampal, bawat mura, at bawat pag-atungal ng kanyang anak. Nang tuluyan na siyang humarap, nakita niya ang sabay na paglaki ng mga mata ng mag-ina. Teresa. Ang pangalan niya ay lumabas sa bibig ni Mateo na parang isang sumpa. Namutla ang lalaki, ang kanyang panga ay tila nanigas, at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa tabi ng kanyang katawan. "Sino, Teresa?" Isang matinis na tawa ang pinakawalan ni Doña Amalia, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nanlilisik sa takot. "Impossible. Patay na ang babaeng yon. Isang hamak na labandera lang yon na nagnakaw sa amin. Madam T, pasensya na, kamukhang-kamukha niyo lang siguro ang dating asawa ng anak ko na isang kriminal." Tumingin si Teresa ng diretso sa mga mata ni Amalia. Isang tingin na walang halong emosyon, parang tumitingin sa isang insekto. Ang isang kriminal, Doña Amalia, ay ang taong nagnanakaw ng buhay ng iba para lang isalba ang sariling pangalan. At ang isang hamak ay ang taong kailangang lumuhod sa harap ng taong tinapakan niya noon para lang magkaroon ng makakain bukas. Tumayo si Mateo, ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan at isang bakas ng pagsisisi na huli na para sa lahat. "Ikaw nga, paano, saan ka nanggaling? Bakit ka nagtatago sa likod ng pangalang ito?" "Hindi ako nagtatago, Mateo," malamig na sagot ni Teresa habang dahan-dahang tumatayo. "Kayo ang nagbulag-bulagan. Masyado kayong naging abala sa paggawa ng mga kasinungalingan, kaya hindi nyo napansin na ang lupang kinatatayuan ninyo ay dahan-dahan ng gumuguho." Lumapit si Teresa sa kanila, ang bawat hakbang ng kanyang takong ay tila tunog ng isang hatol. Huminto siya sa harap ni Amalia, na ngayon ay nanginginig na sa galit at kahihiyan. "Nandito kayo para sa extension. Di ba kinuha ni Teresa ang isang folder at inihulog ito sa harap nila? Pirmahan nyo iyan, isang huling pagkakataon. Isasanla ninyo ang huling bahagi ng lupain sa Batangas kapalit ng puhunan para sa kasal nyo ni Clarissa." Hindi namin gagawin yan." Sigaw ni Amalia, ngunit ang kanyang boses ay wala ng kapangyarihan. "Then leave," utos ni Teresa, ang kanyang daliri ay nakaturo sa pinto. "Leave my office, leave your mansion by the end of the week, and prepare for the warrants of arrest that will follow. Piliin ninyo ang huling piraso ng inyong yaman o ang inyong kalayaan." Naramdaman ni Teresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan nang makita niya ang mga luha sa mata ni Mateo. Ang lalaking minsan niyang sinamba ay ngayon ay isang durog na bersyon ng kanyang sarili. Gusto niyang maawa, ngunit tuwing pipikit siya, nakikita niya ang asul na laso sa buhok ni Angel at ang malamig na rehas ng selda. Sa dulo ng silid, dahan-dahang kinuha ni Mateo ang pluma. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang inilalapat ang dulo nito sa papel. Isang pirma na magtatali sa kanilang kapalaran sa kamay ng babaeng dati nilang itinaboy. Nang matapos ang pirmahan, tiningnan ni Mateo si Teresa nang may pagsusumamo. "Teresa, si Angel. Hinahanap ka niya gabi-gabi. Please hayaan mo akong ipaliwanag." "Ang paliwanag ay para sa mga taong may konsensya, Mateo."
Sagot ni Teresa habang muling tumatalikod sa kanila. At sa kumpanyang ito, business lang ang pinag-uusapan. Wala nang Teresa na kilala ninyo. Ang meron lang dito ay ang babaeng maniningil sa lahat ng inyong mga utang. Habang lumalabas ang mag-ina sa silid, muling bumalik ang katahimikan. Ngunit sa likod ng kanyang matapang na anyo, napahawak si Teresa sa gilid ng kanyang lamesa. Ang kanyang puso ay tila isang basag na kristal na pilit na pinagdidikit. Nakuha na niya ang unang pirma ng kanilang pagbagsak. Pero bakit sa bawat hakbang ng kanyang paghihiganti, tila lalong bumibigat ang sikmura niya? At hanggang kailan niya kayang panindigan ang pagiging Madam T, kung ang bawat tingin ni Mateo ay tila humihingi ng isang kapatawarang hindi niya kayang ibigay amatan? Ang bawat titik ng pirma ni Mateo ay tila isang hatol na nakasulat sa dugo ng nakaraan. Habang hawak ni Teresa ang mga papeles na nagpapatunay na sa kanya na ang huling piraso ng lupain ng mga ilustre, naramdaman niya ang isang kakaibang lamig na dumadaloy sa kanyang mga daliri. Hindi ito ang lamig ng tagumpay, kundi ang lamig ng isang libingan na dahan-dahang nabubuksan. Kinabukasan hindi na nakapaghintay si Teresa. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagtungo sa lugar na dati niyang tinawag na tahanan, ngunit naging piitan ng kanyang kaluluwa, ang mansyong ilustre. Pagbaba niya ng sasakyan, tumambad sa kanya ang malaking gate na dati pilit na isinara sa kanyang mukha. Sa pagkakataong ito, kusa itong bumukas. Ang mga hardinero at katulong ay yumuyukod habang dumadaan siya, hindi dahil kilala nila siya bilang ang dating abang manugang, kundi dahil takot sila sa kapangyarihang dala ng pangalang Madam T. Madam, nandito na po kayo. Ang boses ni Mateo ay basag tila isang luma at sirang plaka. Nakatayo siya sa bukana ng pinto, suot ang isang gusot na polo na malayo sa dati niyang palaging maayos na anyo. Pumasok si Teresa sa loob ng mansyon. Ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay naglalabas ng isang mahina at matigas na tunog, tila bawat tapak ay muling nagpapaalala sa kanya ng gabi nang kinaladkad siya ng mga pulis. Tumingin siya sa paligid. Ang mga mamahaling painting at antik na florera ay nandoon pa rin, ngunit ang aura ng bahay ay tila nagbago. Amoy ito ng nabubulok na dangal at mga lihim na pilit itinatago. Nasaan ang biyenan ko at ang iyong magiging asawa? Tanong ni Teresa habang dahan-dahang hinahaplos ang sandalan ng isang silya. Nasa itaas si Mama, hindi siya makabangon dahil sa sama ng loob. Sagot ni Mateo, ang mga mata ay hindi makaalis sa mukha ni Teresa. At si Clarissa, lumabas siya para ayusin ang mga huling detalye ng kasal. Teresa, tungkol sa nangyari, hindi ako nandito para sa iyong mga paliwanag, Mateo. Putol ni Teresa. Nandito ako para sa isang imbentaryo. Mula sa araw na ito, bawat gamit sa bahay na ito, bawat kutsara, bawat hibla ng kurtina, ay nasa ilalim na ng aking pangangasiwa. Walang lalabas na kahit anong gamit nang wala ang aking pahintulot. Habang nagsasalita, may narinig si Teresa na mahinang kaluskos mula sa itaas ng hagdan. Lumingon siya at doon nakita niya si Angel. Nakatayo ang bata sa pagitan ng mga balustre, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagtatangkang makilala ang babaeng nasa ibaba. Angel, bumalik ka sa silid mo. Utos ni Mateo, ang boses ay puno ng kaba. Ngunit hindi kumilos si Angel. Dahan-dahang bumaba ang bata, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa railings. Nang makarating siya sa huling baitang, tumigil siya sa harap ni Teresa. Ang asul na laso sa kanyang buhok ay mas lalong mukhang kupas sa ilalim ng maliwanag na chandelier. Kayo po ba ang madam na kukuha ng bahay namin? Tanong ni Angel. Walang takot sa kanyang boses, tanging isang malalim na kalungkutan na hindi dapat nararanasan ng isang bata. Naramdaman ni Teresa ang biglang paglambot ng kanyang tuhod. Gusto niyang luhuran ng bata, amuyin ang buhok nito at humingi ng tawad sa 3 taon na nawala siya. Ngunit sa gilid ng kanyang mata nakita niya si Clarissa, nakapapasok lang ng pinto, may dalang mga shopping bag na puno ng mga mamahaling gamit. Anong ginagawa ng batang iyan dito sa baba at sino ang bisitang ito? Bulyaw ni Clarissa, ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita. Ngunit nang makita niya si Teresa, biglang nagbago ang kanyang anyo. Madam T, anong ginagawa ninyo sa loob ng bahay namin? Bahay ninyo? Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Teresa.
Lumakad siya palapit kay Clarissa, ang bawat galaw niya ay puno ng mapanganib na biyaya. Clarissa, hindi mo ba nabasa ang mga balita? O baka masyado kang abala sa paggastos ng perang hindi naman sa iyo? Inilabas ni Teresa ang isang dokumento mula sa kanyang bag at iniharap ito kay Clarissa. Ang mansyong ito ay pag-aari na ng Mariposa Holdings. At dahil ako ang may-ari ng kumpanyang iyon, ako na ang nagmamay-ari sa bawat pader na kinatatayuan mo. Kaya kung ako sa iyo, mas dahan-dahanin mo ang pagsasalita sa loob ng aking pamamahay. Namutla si Clarissa, ang kanyang mga shopping bag ay dahan-dahang bumagsak sa sahig. Mateo, ano ang ibig sabihin nito? Tinalikuran sila ni Teresa at muling tumingin kay Angel. Kinuha niya ang isang maliit at malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa bata. Huwag kang mag-alala, Angel. Ang mga tunay na kayamanan ay hindi na itatago sa loob ng isang bahay. Darating ang araw, lahat ng kinuha sa iyo ay ibabalik ng may kasamang interes. Sa mga sandaling iyon, isang mabilis na sulyap ang ibinigay ni Clarissa sa kanyang cellphone na biglang nag-vibrate. Nakita ni Teresa ang pagkislap ng takot sa mga mata ng babae bago nito mabilis na itinago ang telepono. Isang lihim na mensahe. Isang taong hindi dapat malaman ng mga ilustre. Habang paalis si Teresa sa mansyon, bitbit ang tagumpay ng pagbawi sa ari-arian. Isang mabigat na pakiramdam ang nananatili sa kanyang dibdib. Nakuha na niya ang bahay, ngunit ang kanyang anak ay nananatili pa rin sa piling ng mga lobo. At ang misteryosong tawag ni Clarissa, sino ang kausap nito na tila mas kinatatakutan pa kaysa sa kanya? May mas malalim pa bang sabuatan na hindi pa niya natutuklasan sa likod ng pagbagsak ng kanyang buhay? Ang tagumpay ay parang lason, matamis sa simula, ngunit unti-unting pinapatay ang bawat bahagi ng iyong pagkatao na marunong pa ring magmahal. Mag-isa si Teresa sa loob ng kanyang madilim na opisina. Tanging ang liwanag mula sa mga gusali sa labas ang nagbibigay ng anino sa kanyang mukha. Hawak niya ang isang baso ng alak, ngunit hindi niya ito iniinuman. Pinapanood lamang niya ang pag-ikot ng likido, gaya ng pag-ikot ng tadhana, na dahan-dahang sumasakal sa mga ilustre. Bumukas ang pinto ng walang katok. Pumasok ang abogadong si Bernardo. Ang kanyang tindig ay kasing talas ng kanyang isipan at ang kanyang mga mata ay laging tila may hinahanap na butas sa batas. The reports are interested, panimula ni Bernardo habang inilalapag ang isang manipis na envelope sa lamesa. Clarissa Montenegro isn't a Montenegro. She's Clarissa Santos, isang dating dancer sa Clark na naglaho matapos masangkot sa isang malaking investment scam sa Pampanga. Hindi nagulat si Teresa. Matagal na niyang nararamdaman ang lansa sa bawat kilos ni Clarissa. And the wedding, bakit kailangang ituloy ni Doña Amalia ang kasal kung wala naman palang perang makukuha? Dahil naniniwala si Amalia sa kasinungalingan ni Clarissa, paliwanag ni Bernardo, ang kanyang boses ay naging mas malamig. Clarissa promised them a 50 million peso bailout from her family's foundation once the marriage certificate is signed. She's using the Illustre name to clean her records, while the Illustres are using her fake wealth to stay afloat. It's a marriage of two sinking ships, Teresa. Sumandal si Teresa at tumingin sa kisame. Kailan ang kasal? 2 days from now. Manila Cathedral. Sagot ni Bernardo. Lumapit siya ng kaunti, ang kanyang aura ay naging mapanganib. Gusto mo bang itigil natin ngayon din, isang tawag lang sa pulis at tapos na ang palabas? Noon, mabilis na tugon ni Teresa. Gusto kong mangyari ang lahat sa harap ng altar. Gusto kong makita ni Doña Amalia ang pagguho ng kanyang pinakaiingatang dangal sa harap ng lahat ng taong kinatatakutan niyang mapahiya. You're becoming cruel, Teresa, puna ni Bernardo. May bahid ng paghanga, ngunit may kasama ring babala sa kanyang tinig. I'm just a student of Doña Amalia, Bernardo. I'm just giving back the lesson with interest, sagot ni Teresa. Nang makaalis si Bernardo, narinig ni Teresa ang pagtunog ng kanyang pribadong elevator. Ilang sandali pa pumasok si Mateo. Basang-basa ito ng ulan, ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo at ang kanyang mga mata ay puno ng labis na pagod. Teresa, please. Kausapin mo ako, pagsusumamo ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig, tila isang batang naliligaw sa dilim. Hindi ako nandito para sa kumpanya. Hindi ako nandito para sa bahay. Nandito ako dahil hindi ako makatulog. 3 taon na akong hindi makatulog.
Then buy some pills, Mateo. Marami kang pera, di ba? Tinalikuran siya ni Teresa. Ayaw niyang makita ang kahinaan ng lalaki. You don't understand, akala ko talaga ay totoo ang mga litrato. Akala ko ay iniwan mo kami. Humakbang si Mateo palapit, halos magkadikit na ang kanilang mga balikat. Pinaniwala ako ni Mama na ikaw ang nagnakaw ng pera. I was weak, Teresa. Natakot ako para sa reputasyon ng pamilya para kay Angel. Reputasyon, humarap si Teresa nang may nanlilisik na mga mata. Pinagpalit mo ang asawa mo para sa isang pangalan. Hinayaan mong kaladkarin ako ng mga pulis sa harap ng anak natin dahil lang natatakot kang mapahiya. Huwag mo nang gamitin ang pangalan ni Angel bilang dahilan ng iyong kaduwagan, Mateo. I'm sorry, pantumawad ka. Patawarin mo ako ka. Hikbi ni Mateo. Dahan-dahan itong lumuhod sa harap ni Teresa, ang kanyang mga palad ay nakapatong sa makinis na sahig. Gagawin ko ang lahat. I'll cancel the wedding. I'll tell the truth. Huwag mo lang kaming talikuran ng ganito. Naramdaman ni Teresa ang bigat sa kanyang dibdib. Isang bahagi ng kanyang puso ang gustong hawakan ang ulo ni Mateo at sabihing ayos lang ang lahat. Ngunit ang alaala ng malamig na rehas at ang iyak ni Angel ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang luha. Huli na ang lahat para sa sorry, Mateo. Bulong ni Teresa ang kanyang boses ay tila isang hatol ng kamatayan. Ituloy mo ang kasal. Ibigay mo kay Doña Amalia ang pangarap niyang wedding of the century. Dahil doon ko tatapusin ang lahat. Nang makaalis si Mateo, naiwan ang amoy ng ulan at ang bakas ng kanyang mga luhang natuyo sa sahig. Naupo si Teresa at kinuha ang kanyang bag. Doon sa isang maliit na bulsa naramdaman niya ang isang matigas na bagay. Inilabas niya ito. Ito ang asul na laso ni Angel. Nahulog ito sa mansyon kanina at lihim niyang pinulot. Hinawakan niya ang kupas na tela, dinala ito sa kanyang ilong at nilanghap ang amoy ng kanyang anak. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero. Madam, if you want to see your daughter alive after the wedding, you better stop what you're planning. Clarissa knows who you are. Ang boses sa kabilang linya ay boses ni Sofia, ang assistant, na akala ni Teresa ay kanyang kakampi. Nabitawan ni Teresa ang asul na laso. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang bitag na ginawa niya para sa mga illuster ay tila naging isang patibong na ngayon ay nakatutok sa leeg ng kanyang sariling anak. Walang halaga ang bilyon-bilyong pisong nasa bangko ko kung ang kapalit nito ay ang huling hininga ng aking anak. Nabitawan ni Teresa ang kanyang telepono. Ang tunog ng pagtama nito sa makinis na sahig ay tila isang hatol na dumagundong sa loob ng napakatahimik na silid. Ang kanyang mga kamay na dati ay matatag sa paghawak ng kapalaran ng mga kumpanya ay nanginginig na ngayon na tila mga tuyong dahon sa gitna ng bagyo. Ang asul na laso ni Angel na kanina lang ay yakap niya ay nalaglag sa sahig katabi ng kanyang mga paa. Ang dating simbolo ng pag-asa ay tila naging isang mantsa ng pagsisisi. Sofia, bakit, bulong ni Teresa? Ang hapdi ng pagkakanulo ng isang taong itinuring niyang kapatid ay tila lason na mabilis na kumakalat sa kanyang sistema. Si Sofia ang nakakaalam ng bawat kilos niya, bawat plano at bawat kahinaan. Ngunit higit sa galit ang namamayani sa puso ni Teresa ay ang nanlalamig na takot para sa kanyang anak. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Mabilis siyang lumabas ng opisina, hindi pinapansin ng mga empleyadong nagtatakang tumitingin sa kanyang nagmamadaling mga hakbang. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng dugo na nawawala sa kanya. Habang lulan ng kanyang sasakyan, muling tumunog ang kanyang telepono. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Nanginginig ang kanyang daliri nang pindutin niya ang accept. Lumitaw sa screen ang madilim at maalikabok na paligid ng isang lumang bodega. Doon sa gitna ng silid nakatali sa isang maliit na silya si Angel. May piring ang mga mata ng bata at may takip na tela ang bibig, ngunit kitang-kita ang pagdaloy ng mga luha sa kanyang maliliit na pisngi. Mama, mama. Ang mahinang hikbi ni Angel ay tila mga saksak sa dibdib ni Teresa na nagpapadugo sa kanyang kaluluwa. Angel, baby, huwag kang matakot, nandito na si Mama. Sigaw ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Pagkatapos ay lumitaw ang mukha ni Clarissa sa screen. Wala na ang maskara ng isang social na Montenegro. Ang kanyang mukha ay balot ng puot at kabaliwan.
Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik na tila isang hayop na nasusukol sa kanto. Ang ganda ng drama ninyo, Teresa. Wika ni Clarissa, ang boses ay puno ng mapait na sarkasmo. Madam T, isang hamak na labandera lang pala ang nagpabagsak sa akin. Akala mo ba ay papayag akong mabulok sa kulungan ng mag-isa? Kung babagsak ako, isasama ko ang pinakamahalagang bagay sa buhay mo. Clarissa, please, huwag ang anak ko. Sa akin ka may galit, huwag mong idamay si Angel pa. Pagsusumamo ni Teresa. Ang kanyang pride ay tuluyan ng naglaho. Handa siyang lumuhod sa harap ng screen kung iyon ang kailangan. Simple lang ang gusto ko, Teresa. Malamig na sabi ni Clarissa, habang nilalaro ang isang matalim na gunting malapit sa buhok ni Angel. Ibigay mo sa akin ang lahat ng orihinal na dokumento ng utang ng mga ilustre. Ibalik mo sa akin ang titulo ng mansion. At higit sa lahat, mawawala ka sa Manila bago mag-umaga. Kung hindi, ang susunod na makikita mo ay ang malamig na bangkay ng iyong anak sa harap ng altar ng Manila Cathedral. Naputol ang tawag. Katahimikan muli ang bumalot sa loob ng sasakyan, isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang pagsabog. Mabilis na tinawagan ni Teresa si Bernardo. Bernardo, nakuha nila si Angel. Alam na ni Clarissa kung sino ako. Kailangan ko ang mga dokumento. Ngayon din, ngunit ang boses ni Bernardo sa kabilang linya ay tila masyadong kalmado. Teresa, relax. This is part of the risk. Kung ibibigay mo ang mga dokumento, wala na tayong alas laban sa kanila. Mawawala ng saysay ang 3 taon nating paghihintay. Risk, anak ko, ang nakataya rito, Bernardo. Hindi mo ba naiintindihan? Sigaw ni Teresa. Wala akong pakialam sa alas. Wala akong pakialam sa kumpanya. Iligtas mo ang anak ko. I'll handle it, Teresa. Just stay where you are, sabi ni Bernardo, bago nito pinatayan ng telepono si Teresa. Isang kakaibang hinala ang pumasok sa isipan ni Teresa. Ang tono ni Bernardo, tila hindi ito gulat. Tila may alam ito na hindi sinasabi sa kanya. Naalala niya ang sinabi ni Lola Puring sa sulat, may isang taong mas malapit sa kanya na siyang tunay na nagmamanipula. Bernardo. Ang lalaking tumulong sa kanya sa Singapore. Ang lalaking nagturo sa kanya kung paano maging malupit. Napatigil si Teresa sa pagmamaneho sa gitna ng Roxas Boulevard. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila naging malalabo dahil sa kanyang mga luha. Sa isang tabi ang dagat ay humahampas sa mga bato, tila isang babala ng paparating na delubyo. Ang kasal ay bukas na. Ang buhay ni Angel ay nakasabit sa isang manipis na sinulid. At sa gitna ng lahat, na-realize ni Teresa na siya ay nag-iisa. Ang mga taong akala niya ay kakampi ay baka siya palang tunay na kaaway. Kinuha niya ang asul na laso ni Angel sa sahig. Pinagdikit niya ang kanyang mga palad habang hawak ang laso. Panginoon, huwag ang anak ko. Ako na lang ang parusahan ninyo. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Kung ang batas at ang kanyang mga kakampi ay hindi siya matutulungan, gagamitin niya ang huling baraha na mayroon siya ang kanyang sariling buhay. Chata. Ang buhay ng anak mo ay isang sakripisyo na kailangang bayaran para sa hustisyang hinihingi ko, Teresa. Huwag mong dungisan ang plano sa pamamagitan ng iyong pagiging ina. Ang mga salitang iyon ni Bernardo sa kabilang linya ay tila isang malamig na kutsilyo na humiwa sa huling hibla ng tiwala ni Teresa. Napakapit siya ng mahigpit sa manibela ng kanyang sasakyan habang bumabaybay sa madilim at maulan na kalsada patungo sa Pier 4 sa Manila North Harbor. Doon niya natunton ang huling signal ng telepono ni Sofia bago ito tuluyang namatay. Habang ang wiper ng sasakyan ay mabilis na humahawi sa malakas na ulan, ang bawat tunog ng pagtama ng tubig sa salamin ay tila pagtibok ng isang bombang malapit nang sumabog sa loob ng kanyang dibdib. Naalala niya noong sanggol pa si Angel ang bango ng balat nito, ang maliliit na daliri na humahawak sa kanyang palad, at ang pananampalataya ng bata sa kanyang mga mata. Ngayon, ang mga kamay na iyon ay nakatali at ang mga matang iyon ay lumuluha sa takot. Isang matinding panginginig ang dumaan sa kanyang mga balikat. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog, bawat lunok ay nagdadala ng hapdi. Hindi niya inakala na ang lalaking nagtayo sa kanya mula sa putikan ay siya rin palang handang itulak siya sa bangin ng kawalan. Hustisyang bulong ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang hustisya na walang puso ay hindi kailanman magiging tama, Bernardo.
Sa kanyang tabi nakalapag ang asul na laso ni Angel. Ito ang kanyang naging agimat sa gitna ng unos. Kinuha niya ang laso at itinali ito sa kanyang kaliwang pulso, mahigpit na mahigpit hanggang sa bumakat ang tela sa kanyang balat. Ito ang magpapaalala sa kanya na sa gabing ito hindi siya si Madam T. Siya ay isang ina na handang pumatay at mamatay para sa kanyang anak. Narating niya ang bukana ng isang abandonadong bodega. Ang paligid ay nababalutan ng kalawang at amoy ng dagat. Tanging ang mahinang paghampas ng alon sa mga poste ng pantalan ang maririnig sa gitna ng katahimikan. Patay ang lahat ng ilaw, ngunit sa itaas na bahagi ng gusali, may isang maliit na bintana na naglalabas ng madilim na pulang liwanag. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan. Ang bawat hakbang niya sa basang semento ay tila isang panalangin ng pag-iingat. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila pilit na hinuhugasan ng kanyang takot, upang palitan ito ng matinding determinasyon. Bago siya makalapit sa pintuan, muling nag-vibrate ang kanyang relo. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang source, ngunit alam niyang galing ito kay Bernardo. 30 minutes before the ceremony starts at the cathedral, if you enter that building, you forfeit the evidence against the illustres. Choose Teresa, your revenge or the brat. Huminto si Teresa. Tumingala siya sa langit, hinahayaang humampas ang ulan sa kanyang mukha. Sa malayo naririnig niya ang kampana ng simbahan na tila nagbabadya ng isang trahedya. Alam niyang ang bawat hakbang niya papasok sa bodegang ito ay ang pagtalikod niya sa 3 taon ng pagpaplano. Mawawala ang lahat ng yaman. Mawawala ang pagkakataong mapahiya sina Amalia at Mateo sa harap ng mundo. Ngunit nang maisip niya ang boses ni Angel na tumatawag sa kanya, hindi na siya nag-alinlangan. Patawad, hustisya, usal niya habang tinutulak ang mabigat at kinakalawang na pinto ng bodega. Pinipili ko ang aking anak. Pagpasok niya sa loob, ang hangin ay naging mainit at masangsang. Amoy ito ng gasolina. Sa gitna ng malawak at madilim na espasyo, nakita niya si Angel na nakatali sa isang upuan. Sa paligid ng bata ay may mga galon ng krudo na nakabukas, at sa kamay ni Clarissa na nakatayo sa likuran ni Angel ay isang lighter na naglalaro ng apoy. "Welcome to your own funeral, Teresa," nakangising bati ni Clarissa. "Ang ganda ng timing mo, tamang-tama para sa grand finale." Ngunit hindi si Clarissa ang tanging naroon. Mula sa madilim na sulok lumabas si Sofia, hawak ang isang baril na nakatutok sa ulo ni Teresa. At sa likod ni Sofia nakita ni Teresa ang isang anino na hindi niya inaasahang makikita sa lugar na iyon. "Mateo," tawag ni Teresa, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nakatayo si Mateo sa gilid, ang kanyang mukha ay balot ng pagsisisi, ngunit tila walang magawa. "Teresa, sorry, pinilit ako ni Clarissa. Sabi niya kung hindi ako susunod papatayin niya ang anak natin bago pa ako makarating sa simbahan." Nagtagis ang mga bagang ni Teresa. Ang pagtataksil ay tila hindi natatapos sa gabing ito. Ngunit bago siya makapagsalita, isang malakas na tunog ng pagkakasira ng kahoy ang narinig sa kabilang bahagi ng bodega at isang malakas na pagsabog ng usok ang bumalot sa paligid. Sino ang dumating sa gitna ng kaguluhan at ang apoy na sinindihan ni Clarissa? Ito ba ang magiging huling liwanag na makikita ni Teresa? Bago ang lahat ay maging abo, ang init ay tila isang malupit na kumot na dahan-dahang bumabalot sa buong silid, habang ang amoy ng gasolina ay pilit na kumikitil sa bawat hininga ni Teresa. Sa gitna ng makapal na usok, ang figura ni Clarissa ay tila isang demonyong sumasayaw sa gitna ng impyerno. Hindi ang pagsabog ang bumasag sa katahimikan, kundi ang malakas na pagbagsak ng mga luma at bulok na kahoy mula sa kisame. Ang usok ay naging kasing itim ng gabi, at sa bawat segundo ang liwanag ng apoy ay lalong nagiging matalim. "Mateo, kunin mo si Angel ngayon din." Sigaw ni Teresa. Ang kanyang boses ay namamaos na dahil sa usok, ngunit ang awtoridad sa kanyang tinig ay hindi matatawaran. Si Mateo, na dati ay nakatayo lang sa anino ng takot, ay tila nagising mula sa isang mahabang bangungot. Nakita niya ang apoy na dahan-dahang gumagapang patungo sa upuan ni Angel. Ang asul na laso sa buhok ng bata ay tila isang munting hudyat. Sa gitna ng naglalagablab na panganib, "Hindi walang aalis dito," bulyaw ni Clarissa. Itinaas niya ang lighter, handang ihulog ito sa linyada ng krudo. "If I can't have the illuster name, no one will."
Lahat tayo ay magiging abo sa gabing ito. Ngunit bago pa man mabitawan ni Clarissa ang apoy, isang mabilis na pagkilos ang naganap. Si Sofia, ang assistant na akala ni Teresa ay tuluyan ng tumalikod, ay biglang itinulak si Clarissa. Ang baril sa kamay ni Sofia ay bumagsak, ngunit ang kanyang mga braso ay mahigpit na pumulupot sa baywang ni Clarissa upang pigilan ito. "Madam, titakbo na kunin niyo si Angel Kat Akiha." Sigaw ni Sofia. Ang kanyang mukha ay puno ng uling at luha. "Patawad and kalkas. Tinakot nila ang pamilya ko, pero hindi ko kayang makitang mamatay ang bata." Sa pagkakataong iyon, hindi na nag-atubili si Teresa. Sa kabila ng hapdi sa kanyang mga mata, at ang init na tila tumutunaw sa kanyang balat, tumakbo siya patungo sa kanyang anak. Bawat hakbang ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Ang mga dila ng apoy ay humahampas sa kanyang paligid, ngunit ang tanging nakikita niya ay ang nangangatog na katawan ni Angel. "Mama! Mama!" Ang hikbi ni Angel ay halos hindi na marinig dahil sa dagundong ng apoy na kumakain sa mga tuyong kahoy. "Nandito na si Mama, baby. Hindi ka iiwan ni Mama ta." Bulong ni Teresa habang mabilis na kinakalag ang mga tali sa kamay ng bata. Ang kanyang mga daliri ay napapaso na sa init ng mga lubid, ngunit wala siyang nararamdamang sakit. Ang tanging mahalaga ay ang kaligtasan ng kanyang anak. Nang tuluyang makalag ang tali, binuhat ni Teresa si Angel at niyakap ito ng napakahigpit. Sa kabilang dako, nakita niyang nakikipagbuno pa rin si Mateo kay Clarissa para sa lighter. Ang mukha ni Mateo ay puno ng determinasyong matagal nang nawala sa kanya isang huling pagtatangka na maging isang ama. "Mateo, halina, nalalabas na tayo," sigaw ni Teresa. Ngunit isang malakas na paglangit-ngit ng pundasyon ang narinig sa buong bodega. Isang malaking bahagi ng kisame ang bumigay direkta sa pagitan ni Teresa at ni Mateo. Isang pader ng apoy ang biglang humarang sa kanilang daanan. "Teresa, ilabas mo na si Angel, takbo!" Sigaw ni Mateo mula sa kabilang panig ng apoy. Ang kanyang boses ay puno ng pagsuko at pagtanggap sa kanyang kapalaran. "I'm sorry for everything. Sabihin mo kay Angel, mahal ko siya." Mateo, no hikbi ni Teresa. Gusto niyang bumalik, gusto niyang hilahin ang lalaking minsan niyang minahal, ngunit ang bigat ni Angel sa kanyang bisig ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang prioridad. Habang dahan-dahang lumalabas si Teresa sa nagbabagang bodega, nakita niya ang huling sulyap ni Mateo, isang ngiti sa gitna ng luha, habang ang apoy ay tuluyan nang bumabalot sa silid. Nang makalabas siya sa ulan, napaluhod si Teresa sa basang semento. Ang lamig ng tubig ay tila isang himala sa kanyang nagbabagang balat. Niyakap niya si Angel habang pinapanood ang pagguho ng bodega sa gitna ng kadiliman. Ang bawat lagablab ng apoy ay tila nagsisilbing libingan ng lahat ng pait ng nakaraan. Ngunit habang hinihingal at nanlalabo ang paningin, may isang sasakyang huminto sa kanyang harapan. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang pares ng makintab na sapatos. Si Bernardo. Nakatayo ang abogado, hawak ang isang payong habang walang kaemosyon na nakatingin sa nasusunog na gusali. "Sayang ang ebidensya, Teresa. But then again, a tragedy like this makes for a better headline for the illustrious downfall." Isang nanlalamig na kilabot ang dumaan sa gulugod ni Teresa. Tumingin si Bernardo sa kanyang relo. "The wedding ceremony is starting in 30 minutes. Doña Amalia is waiting for the bride who will never arrive. Are you ready for the final act? Or are you too broken to finish the game?" Sa mga sandaling iyon, na-realize ni Teresa na ang tunay na halimaw ay hindi ang apoy at hindi si Clarissa. Ang tunay na panganib ay ang lalaking naghihintay sa kanya na maging kasing lamig niya. Matatapos ba ang lahat sa simbahan? O may isa pang pagsasabog na nakatago sa bulsa ni Bernardo na pwedeng tumapos sa buhay na bagong bawi pa lang ni Teresa at Katpaha? Ang bawat hakbang ni Teresa sa loob ng Manila Cathedral ay tila isang pakikipagtuos sa bawat anino ng kanyang nakaraan. Ang amoy ng mamahaling insenso sa loob ng simbahan ay pilit na nakikipaglaban sa amoy ng usok at sunog na nananatili sa kanyang balat. Bagaman nagpalit siya ng isang malinis at eleganteng itim na gown sa tulong ng mga tauhan ni Bernardo, nararamdaman pa rin niya ang init ng apoy sa kanyang mga pisngi.
Sa kanyang tabi mahigpit ang hawak niya sa kamay ni Angel. Ang bata ay nakasuot ng isang puting damit tahimik at tila isang anghel na dumaan sa impyerno. Ang asul na laso ay nananatiling nakatali sa pulso ni Teresa, isang paalala ng lahat ng kanyang itininggal para sa sandaling ito. Madam, sigurado ka ba rito pwede nating hayaan ang mga pulis na gumawa nito? Bulong ni Bernardo habang naglalakad sila sa gilid ng pasilyo malayo sa paningin ng mga bisita. Hindi, Bernardo, ang kahihiyan ay dapat ibalik sa kung saan ito nagmula. Sa harap ng dambana na pilit nilang dinudungisan, sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay walang panginginig. Ito ay kasing lamig ng marmol na sahig ng cathedral. Sa gitna ng altar nakatayo si Doña Amalia. Suot nito ang isang kulay gintong terno na nakangiti sa mga bisitang kabilang sa pinakamataas na lipunan ng Manila. Ang mga marites na dati ay humahamak kay Teresa ay nandoon din abala sa pagkuha ng mga larawan at pag-uusap tungkol sa yaman ng mga ilustre. Ngunit mapapansin ang pagkabalisa sa mukha ng matanda. Ang bride ay wala pa at si Mateo ay hindi rin mahagilap. Nasaan na ba ang anak ko at si Clarissa? Maririnig ang mahinang bulyaw ni Amalia sa kanyang assistant. The guests are starting to whisper, hindi pwedeng mapahiya ang mga ilustre. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto ng cathedral. Hindi ang bride na si Clarissa ang pumasok. Hindi ang groom na si Mateo. Isang matunog na paghampas ng takong sa sahig ang bumasag sa bulungan ng mga tao. Ang lahat ng paningin ay lumingon sa pintuan. Doon nakatayo si Teresa, hawak ang kamay ni Angel. Ang liwanag mula sa labas ay tila nagbibigay sa kanya ng isang aura ng katarungan. Ang hinahanap ninyong bride, Doña Amalia, ay hindi darating. Gaya ng dangal na pilit ninyong itinatayo lahat yon, ay naging abo na. Malakas na pahayag ni Teresa. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng katedral, tila isang banal na hatol. Napatayo si Amalia, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. To Teresa. Anong kalokohan ito, guard, paalisin ang babaeng ito? Isang baliw na nanggugulo sa kasal ng anak ko. Hindi ako baliw, Amalia. Ako ang may-ari ng bawat pako sa simbahang ito na binayaran ninyo gamit ang perang ninakaw ninyo ta. Sagot ni Teresa habang dahan-dahang naglalakad patungo sa harap. Inilabas niya ang isang makapal na folder at inihagis ito sa paanan ng altar. Nariyan ang katotohanan. Ang ebidensya ng inyong pagnanakaw sa pondo ng credit union, 3 taon na ang nakalilipas. Ang mga peking litrato na ginamit ninyo para palayasin ako. At ang katotohanang ang bride na pinili ninyo ay isang professional scammer na kasalukuyang hinahanap ng mga otoridad. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan ng malakas. Ang mga camera ng mga cellphone ay nakatutok na kay Amalia. Ang kahihiyang kinatatakutan ng matanda ay nangyayari na sa harap ng buong mundo. Sinungaling ka, Mateo, Mateo, nasaan ka? Sigaw ni Amalia, desperadong hinahanap ang kanyang anak para isalba siya. Wala na si Mateo, Amalia. Ang boses ni Teresa ay bahagyang bumasag, ngunit mabilis niyang binawi ang kanyang tatag. Nasa nasusunog na bodega siya, sinusubukang itama ang lahat ng pagkakamali mo. Ipinagpalit niya ang kanyang buhay para mailigtas ang anak namin. Isang bagay na hindi mo kailanman maiintindihan dahil wala kang puso. Napaupo si Amalia sa sahig, ang kanyang gintong terno ay tila naging isang mabigat na kadena. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at kawalan ng pag-asa. Lahat ng ito dahil lang sa isang hamak na babaeng tulad mo. Dahil ito sa katotohanan, Amalia, sabi ni Teresa. Yumukod siya ng kaunti upang pantayan ang tingin ng matanda. Ang dungis na sinasabi mo noon, ikaw iyon. Ikaw ang dungis sa pangalan ng pamilya mo. Sa mga sandaling iyon, pumasok ang mga pulis sa cathedral. Ngunit hindi sila dumiritso kay Amalia. Dumiritso sila kay Bernardo. Attorney Bernardo, you are under arrest for conspiracy and obstruction of justice. We found the recordings of your conversation with Clarissa Santos, wika ng isang opisyal. Napatigil si Teresa. Lumingon siya kay Bernardo na nananatiling may malamig na ngiti sa kanyang mga labi. I told you, Teresa, bulong ni Bernardo habang pinoposan siya. Sa laro ng kapangyarihan, walang permanenteng kakampi. Ginawa kitang Madam T para pabagsakin ang mga ilustre, pero kailangan ko rin ng isang fall guy, at ikaw iyon. Isang malakas na putok ang narinig mula sa labas ng cathedral. Ang mga tao ay nagsimulang magtakbuhan sa takot. Niyakap ni Teresa si Angel ng mahigpit.
Sino ang nagpaputok? At sa huling sandali ng kanyang paghihiganti si Teresa, ba ay muling magiging biktima ng isang mas malaking bitag na hindi niya nakita? Ang bawat sigaw ng mga tao sa loob ng cathedral ay tila mga huni ng mga ibong na bulabog sa gitna ng gabi. Hindi ang bala ang pumatay sa katahimikan, kundi ang takot na muling mawalan. Niyakap ni Teresa si Angel nang napakahigpit itinago ang mukha ng bata sa kanyang dibdib, habang ang kanyang sariling mga mata ay nananatiling nakatitig sa pintuan. Sa gitna ng usok at gulo isang figura, ang dahan-dahang pumasok. Hindi ito ang mga pulis at hindi rin ito si Clarissa. Isang lalaki ang pasuray-suray na naglalakad, ang kanyang suot na barong ay punit-punit sunog ang ilang bahagi at ang kanyang balat ay balot ng uling at dugo. Mateo? Ang bulong ni Teresa ay halos hindi lumabas sa kanyang tuyong labi. Napatigil ang lahat. Maging ang mga pulis na humahawak kay Bernardo ay napatitig sa lalaking tila bumangon mula sa mga patay. Si Mateo ay huminto sa gitna ng pasilyo, ang kanyang paghinga ay mabigat at puno ng hapdi, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang kay Angel. Mama, si Papa ang sigaw ni Angel. Gustong tumakbo ng bata, ngunit hindi siya binitawan ni Teresa. Natatakot siya na baka ang lahat ng ito ay isa na namang masamang panaginip. Teresa, ang recorder, nanghihinang wika ni Mateo. Itinaas niya ang kanyang kamay na nanginginig. Hawak niya ang isang maliit na digital recorder, ang ebidensyang naglalaman ng huling pag-amin ni Clarissa at ang mga utos ni Bernardo bago sumiklab ang apoy sa bodega. Nakuha ko, para sa inyo. Bumagsak si Mateo sa kanyang mga tuhod, ang tunog ng kanyang pagtama sa sahig ay tila isang malakas na hampas sa konsensya ni Doña Amalia. Ang matanda na kanina ay puno ng puot, ay dahan-dahang lumapit sa kanyang anak. Mateo, anak ko, ikipag-atimawo. Hikbi ni Amalia. Susubukan niyang hawakan ang mukha ng anak, ngunit dahan-dahang umiwas si Mateo. Huwag, ma! Ang boses ni Mateo ay puno ng pait. Ang bawat sugat na ito, ikaw ang may gawa. Ang bawat luhang ibinuhos ni Teresa at Angel, kasalanan mo, ayoko na. Pagod na akong maging ilustre. Sa kabilang dipanig, isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Bernardo. Akala niyo ba ay panalo na kayo, Mateo? You're a dying man. At ikaw, Teresa, kahit makuha mo ang lahat ng yaman, hinding-hindi mo mabubura ang katotohanang naging kasangkapan ka rin sa aking plano. Tumingin si Teresa kay Bernardo ng may labis na paghamak. Mali ka, Bernardo. Akala mo ay naging bulag ako sa iyong mga turo. Pero nakalimutan mo ang unang leksyon ni Don Genaro, huwag magtiwala sa taong masyadong mabilis magbigay ng tulong. Matagal ko nang alam na ikaw ang kausap ni Clarissa. Ang lahat ng transaksyon natin, ang lahat ng banta mo, lahat iyon ay nakasave na sa main server ng kumpanya ko bago pa tayo pumasok sa simbahang ito. Namutla si Bernardo. Ang kanyang pagiging kampante ay biglang gumuho. Sa isang hudyat ni Teresa, dinala na ng mga pulis ang abogado palabas ng cathedral kasama si Amalia na pilit ding isinasama para sa investigasyon ng pagnanakaw sa pondo. Naiwan ang katahimikan sa loob ng cathedral, maliban sa mahinang hikbi ni Mateo sa paanan ng altar. Dahan-dahang lumapit si Teresa, bitbit si Angel. Lumuhod siya sa tabi ng lalaking minsan niyang sinamba, minsan niyang kinamuhian. At ngayon ay tinitingnan niya ng may halo-halong emosyon. Mateo, bakit mo ginawa iyon? Pwede kang namatay sa loob, bulong ni Teresa, habang pinupunasan ng uling sa mukha ng asawa gamit ang kanyang panyo. Dahil gusto kong malaman ni Angel na ang tatay niya ay hindi lang marunong sumunod sa utos ng lola niya. Sagot ni Mateo, pilit nang ngumingiti sa gitna ng hapdi. Gusto kong maging karapat-dapat sa inyo, kahit sa huling pagkakataon. Papa, huwag kang matulog, papaiyak ni Angel habang niyayakap ang leeg ng ama. Tumingala si Teresa sa krus sa ibabaw ng altar. Ang kanyang paghihiganti ay tapos na. Nakuha na niya ang hustisya. Nakuha na niya ang yaman. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang pamilyang durog at sugatan, na-realize niya na ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang nagdurusa ang kaaway, kundi ang makitang muling nabubuo ang pag-asa sa gitna ng mga guho. Dalin natin siya sa ospital, utos ni Teresa sa kanyang mga tauhan. Ngunit bago nila mabuhat si Mateo, muling hinawakan ng lalaki ang kamay ni Teresa.
Teresa, sa tingin mo ba, mapapatawad mo pa ako? O masyadong malalim na ang dungis na iniwan ko? Hindi sumagot si Teresa. Tumingin lang siya sa labas ng simbahan kung saan ang ulan ay tumitigil na at ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang sumisilip. Ang, kanun- ang katanungan ni Mateo ay nananatiling nakabitin sa hangin. Sapat ba ang isang kabayanihan para burahin ang 3 taon ng pagdurusa? At sa pagbukas ng bagong kabanata ng kanilang buhay, handa ba si Teresa na buksan muli ang kanyang puso? O ang Madam T na kanyang binuo ay hinding-hindi nahahayaan? Ang sino mang muling makasakit sa kanya 6 na buwan na ang nakalilipas. Mula nang gumuho ang mga pader ng kasinungalingan sa loob ng Manila Cathedral. Ang hangin sa tabing dagat ng Batangas ay amoy asin at kaligayahan. Malayo sa nakakasulasok na amoy ng insenso at usok ng nasunog na bodega dito, ay tila humihinto ang oras upang bigyang daan ang paghihilom. Nakatayo si Teresa sa balkonahe ng isang payak. Ngunit eleganteng bahay na bato pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa langit. Wala na ang Madam T na kasing lamig ng yelo. Ang suot niya ngayon ay isang maluwag na puting linen dress. Ang kanyang buhok ay hinahayaan niyang tangayin ng hangin. Ang asul na laso na dati ay nakatali sa kanyang pulso ay wala na roon. Sa halip ito ay maayos na nakatago sa loob ng isang frame sa kanyang silid, isang alaala ng digmaang kanyang napanalunan. Mama, look, I found a bigger shell. Ang sigaw ni Angel ay puno ng buhay. Tumatakbo ang bata sa dalampasigan, ang kanyang tawa ay tila isang musikang bumubura sa bawat pait ng nakaraan. Mula sa anino ng mga puno ng niyog isang lalaki, ang dahan-dahang lumapit kay Angel. Si Mateo, bagaman may mga bakas pa ng sunog sa kanyang braso at isang peklat sa gilid ng kanyang noo, ang kanyang tindig ay mas matuwid na ngayon kaysa noong siya ay nakasuot pa ng mamahaling suit. Hindi na siya ang CEO ng Illustre Group. Siya na ngayon ay isang volunteer architect para sa mga pabahay ng gobyerno. Beautiful Angel, just like your mom, maririnig na wika ni Mateo habang tinutulungan ang anak sa pagpulot ng mga kabibe. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa balkonahe habang si Angel ay nananatiling abala sa paglalaro sa buhangin. Huminto siya sa ibaba at tumingala kay Teresa. May distansya pa rin sa pagitan nila, isang distansyang binuo ng 3 taon ng pagdurusa, ngunit ang pader ng puot ay dahan-dahan ng natitibag. The foundation is doing well, Teresa, panimula ni Mateo sa wikang Taglish. The Bahay Mariposa in the city is already housing 20 women. Ang mansyon, mas maganda na itong tingnan ngayon bilang isang shelter kaysa bilang isang museo ng mga illustre. Ngumiti si Teresa, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. I'm glad to hear that, Mateo. Ang yaman na kinuha ko sa inyo ay dapat lang na bumalik sa mga taong talagang nangangailangan nito. Hindi na iyon tungkol sa paghihiganti. Tungkol na iyon sa pagtatama ng mali. Teresa, huminga ng malalim si Mateo. I know it's a long process, pero salamat. Salamat dahil hinayaan mo pa rin akong maging bahagi ng buhay ni Angel. Kahit hindi mo pa ako kayang patawarin ng buo sapat na sa akin, na nakikita ko kayong ligtas. Tumingin si Teresa sa malayo sa abot tanaw kung saan nagtatagpo ang dagat at langit. Ang patawad, Mateo, ay hindi isang regalo para sa iyo. Ito ay regalo ko para sa sarili ko. Ayokong tumanda na may bitbit na bigat sa dibdib. Pinatatawad na kita. Hindi dahil nakalimutan ko ang sakit, kundi dahil mas mahal ko ang kapayapaan ko kaysa sa galit ko sa iyo. Hindi sila mabilis na nagyakap. Walang mabulaklak na pangako ng muling pagpapakasal. Ang kanilang pag-ibig ay parang dagat, kailangang humupa muna ang bagyo bago muling maging kalmado ang tubig. Ngunit sa bawat tingin ni Mateo at sa bawat pagtugon ni Teresa, naroon ang isang slow burn na pag-asa na balang araw ang kanilang mga sugat ay magiging mga peklat na lamang ng isang nakaraang hindi na muling magbabalik. Samantala sa loob ng isang pasilidad ng gobyerno, nakaupo si Doña Amalia sa isang silya mag-isa. Wala ng mga perlas, wala ng mga utusan. Ang tanging kasama niya ay ang katahimikan at ang pagsisisi na huli na para itama. Si Bernardo at Clarissa ay nahaharap sa mahabang taon sa loob ng rehas, biktima ng sarili nilang kasakiman. Bumaba si Teresa mula sa balkonahe at lumakad patungo sa kanyang anak.
Sa bawat hakbang niya sa malambot na buhangin, nararamdaman niya ang ganap na paglaya. Na-realize niya na ang tunay na dangal ay hindi nanggagaling sa apelidong dala mo o sa dami ng iyong ginto. Ang tunay na dangal ay ang kakayahang tumayo muli matapos kang yurakan at ang lakas na magmahal muli matapos kang saktan. Niyakap ni Teresa si Angel habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho. Tumingin siya sa langit at bumulong sa hangin, tila kinakausap si Lola Puring at ang kanyang sariling kaluluwa. Tapos na ang gabi, malaya na kami. Ang kwento ng Dungis ng Dangal ay nagtatapos hindi sa isang malaking selebrasyon, kundi sa isang payapang hapon, kung saan ang bawat luhang ibinuhos ay naging hamog ng isang bagong umaga. Isang patunay na sa kabila ng bawat pagtataksil ang pag-ibig at katotohanan ang laging huling mananatili. Ang bawat haplos ng hangin mula sa dagat ay hindi lamang nagdadala ng lamig, kundi ng balita ng isang bagong simula. Sa wakas ang mga pusong napagod sa pait ng kahapon ay nakahanap na rin ng kanilang sariling dalampasigan kung saan ang katahimikan ay hindi na nakakatakot, kundi isang biyaya. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin. Mula sa unang hikbi ni Teresa hanggang sa kanyang huling ngiti sa ilalim ng dapit hapon. Sa totoo lang, habang binubuo ko ang bahaging iyon sa katedral, kung saan dahan-dahang itinali ni Teresa ang kupas na asul na laso, sa kanyang pulso, nakaramdam ako ng matinding kirot at paghanga. Isang paalala na sa likod ng bawat Madam T, na matigas ang anyo, ay isang inang ang tanging hiling lang ay ang yakap ng kanyang anak. Ang kwentong ito ay inialay ko para sa bawat babaeng binaliwala minaliit at itinapon ngunit piniling tumayo ng mas matayog kaysa sa mga taong sumira sa kanila. Ang ating buhay ay tila ang asul na laso ni Angel. Maaari itong kumupas sa ilalim ng ulan ng pagsubok, maaari itong mapuno ng alikabok sa gitna ng gulo ng mundo, ngunit hanggat hindi ito napuputol, ito ang magpapaalala sa atin ng ating tunay na pagkakakilanlan. Huwag mong hayaang ang dungis na ibinato sa iyo ng iba ang maging permanenteng kulay ng iyong kinabukasan. Tandaan mo ikaw ang may hawak ng panulat sa bawat pahina ng iyong sariling muling pagbangon. Bago tayo maghiwalay sa gabing ito, may isang katanungan akong gustong iwan sa inyong mga puso. Sa inyong palagay, sapat na ba ang ginawang sakripisyo ni Mateo para makuha ang kapatawarang ibinigay ni Teresa? O mas ninais niyo bang makitang mag-isa at malaya si Teresa kasama ang kanyang anak? Kayo ba na nakikinig ngayon, nasaan kayo? Marahil ay nagluluto para sa hapunan ng pamilya, nagtutupi ng mga damit, o nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Ano man ang inyong ginagawa, at saan man kayo naroroon, sana ay nakapagbigay ang kwentong ito ng munting init at pag-asa sa inyong mga puso. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating kwento at i-comment ang inyong mga saloobin. Dahil dito sa ating tahanan, bawat tinig ninyo ay mahalaga at laging may nakikinig. Hanggang sa muling pagkikita sa susunod nating paglalakbay, naway manatiling matatag ang inyong loob at laging malinis ang inyong dangal. Pagpalain kayo ng may kapal. Pamagat ng kwento Dungis ng Dangal, ang pagbangon ng mariposa paalala. Ang lahat ng mga character at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang nilikha para sa layuning libangan at para magbigay ng positibong mensahe.